2-in-1 na itong episode na to ha. Unahin natin ang tambalang Maris Racal at saka si Anthony Jennings at saka po ang latest issue naman dito kay Maymay Entrata. Anyway, unahin na natin si Maris at saka si Anthony na napapanood pa rin po natin sa Can't Buy Me Love, na talaga naman nagkaroon ako ng marathon nung Holy Week kasi siguro mga isang buwan akong wala dahil nasa America at Canada po kami, hindi naman umaabot doon ng Netflix na may ganong local TV series. So talagang tuwan-tuwa ako sa mga napanood ko dahil ang galing talaga ng kilig ng mga bida dito. Syempre, with all due respect sa talagang bidang-bida sa series na sina Donnie Pangilinan at saka si Bel Mariano. Pero ito nga, sabi natin, issue ito itong episode na ito ay para kay Maris at saka kay Anthony Jennings. Nakakala natin nung umpisa kasi bago kami umalis, may chismis na di umano parang iniksian yung exposure nila, tapos parang papatayin na yung mga characters na hindi naman po naganap, hindi nangyari kasi nga ang dami mga nag-aapila. Isa na po kami doon sa kilig na kilig. Ibang klase, alam mo, may mga artista talaga na pag na-hit nila yung kakaibang chemistry nila, kahit hindi sila nagsasalita, walang dialogue, magkatinginan lang, alam mo nang may substance, alam mo nang wow, this is parang totoo. Kaya nga hindi ko masisisi yung mga ibang supporter or mga die hard or die in the wool fan nila na nakiligin at i-ship sila sa totoong buhay. I-ship meaning ipangarapin na sana sila din sa totoo, ganun din sila sa totoo. But then again, since camera yan, na umaarte lang po sila, ganun sila kagagaling na artista. Referring to Maris Racal and Anthony Jennings. Kasi si Maris, alam naman nating lahat, he is very much involved and in love kay Rico Blanco. In fact, parang naapektuhan pa nga si Corix, si Rico, na dahil sa dumadami yung mga shippers at dumadami yung mga kinikilig at nagiging fans ng Maris Racal at Anthony Jennings, parang sinasabi parang nagsiselos na ba or what? Kasi hindi nga talaga maiiwasan pag ganun ka yung eksena ng mga napapanood mo at pinupuri ng lahat, lalo pat laging nagba-viral o trending. But then again, itong si Maris naman is very decent, very smart and responsible enough to telling Rico na ikaw ang love ko. Pagtapos na ang trabaho ko, sa'yo ako. Alam mo yon, na ikaw ang mahal ko, ikaw tinitibok ng puso ko, at ikaw ang gusto kong makasama. Mga ganong tipo ng linyahan na sabi ng mga nagkikwento sa amin ay talagang ina-assure niya kay Rico na iyo ako, akin ka, something like that. So ang saya lang kasi dito sa Can't Buy Me Love, biglang nagpatuloy yung kwento, and eto na nga, although matagal naman ang nachichismis na parang nilagyan siya ngayon ng third wheel na sa katauhan naman ni Jake Ejercito na napakagwapo at napakahusay din naman pong artista, no, na pinasok siya sa eksena na parang siya yung third wheel sa tambalan ni Maris, ni Anthony, na yun. Ay nako, subaybayan nyo na lang dahil napakaganda, napakamarespeto. But then again, syempre sabi ko nga, bumusina ako kanina with all due respect sa mga tagahanga ng Don Bell o ni Donnie at saka ni Bell. Talaga naman, kanila pa rin naman yung proyekto. Kaya lang, hindi mabubuo yung kagandahan, yung kakaibang kilig ng mga eksena sa teleserye yan kung wala talaga yung tambalang Maris at Anthony. Ano matawag sa tambalan nila? Marjo, basta nawala na sa ano ko. Basta kinikilig ako. And ang nakakatuwa, meron pang what's this? Meron pang bago ngayon na inintroduce na para naman siguro sa mga para naman siguro sa mga medyo oldies. Ito nga po yung tambalan naman, nasaan na yun, hinahanap ko. Tambalan naman ni Tita Nova Villa na napanood ko rin sa doon sa pelikula ni Ate V, yung Pina-America sa Batang Bata siya doon. Na-segue ko lang.
tambalang Nova Villa at saka ni kaibigan, dating senador Freddie Wem na gumaganap na doktor o doktor sa mata. Tawan-tawa ako doon sa mga eksena nila kasi itong dalawang ito, matagal din po silang na mayagpak sa mundo ng telebisyon bilang magka-tandem, magka-love team bago pa naging magta-tandem si Ate Azon or si Tita Azon dan sa kay Kevin sa Home Along Dariles ba yon? Si Dolphy at saka si Tita Nova. Si Tito Freddy muna at saka Tita Nova. At this time, sa Chicks to Chicks, at this time, nandito sila, mapapanood sila dito sa Can't Buy Me Love. O di ba? So, kompleto na. May pang Tita Nova, Tito Freddy, may Don Bell, may Marisa Anthony, tapos sinamahan pa ng Jake Ejercito. Ang saya lang ng palabas na yun, na sana po sa mga nanonood, mga supporters po at sa mga subscribers po natin dito na mga nanonood din at nag-i-enjoy din po sa Can't Buy Me Love, i-enjoy na lang din po natin. O diba? Ang saya-saya lang. Congratulations sa team ng Can't Buy Me Love, sa lahat ng mga napapanood naming artista dito, sa lahat ng mga nakikita natin ditong mga nagsisipagganap, Agot Isidro, Roel Santiago, si anak ni Jen Estrada, si Kyle ano ba? Si Kayla Estrada, and nandun pa si si Rafael Rosel, of course si Ina Raimundo, Rufa Gutierrez, si Joao Constancia, tama, and of course si Albi Casino. Yun. At subaybayan nyo yun, ha. And then, sa ating segue nga, sabi natin, back-to-back episode na to. Ito naman, very short lang po ito, pahabol na lang kasi nakiusap nga sa atin si Maymay Entrata, sa mga Maymay fans dyan. Ang tagal na rin natin walang update sa kanya. Nung Holy Week din po, nung parang Black Saturday or Easter Sunday, nagpabinyag po siya bilang Kristiyano. Kasapi na po siya sa parang victory something ito ng mga Christians. At doon na nga inamin ni Maymay na parang born again na uli siya, na may mga pagkakasala at mga hindi magagandang bagay na ginawa siya in the past, the year 2021, 2022, na ngayon ay gusto niya nang baguhin, pagsisihan. And inamin na din niya na wala na rin pala talaga sila nung kanyang boyfriend na Canadian, na nung mga previous episodes natin, siguro mga a year ago, binabalita pa natin kung gaano kasaya siya dahil sinasabayan pa siyang pumunta sa Italy, tapos 'di ba parang nag-aral pa siya sa Canada or what, blah blah. Pero this time wala na po sila, pero sabi ni Maymay, pakiusap naman po niya, wag naman daw ibabash yung kanyang ex dahil sabi niya wala namang kinalaman sa kanyang pagbabagong buhay bilang bagong Kristiyano at bilang bagong tao ang naging ex niya before. Kaya ito'y sarili niyang discovery ng kanyang pagkatao at ng kanyang pagiging spiritual being na naghahanap din siya ng mga tinatawag natin sa ating relihiyon ng katotohanan, kaligtasan, at kapayapaan. Diba? Kasi si Maymay po, isa po yan sa mga hinahangaan natin, mga bagong artista po ng henerasyong ito, na talaga namang napakahusay na host, napakahusay na komedyante, at parang kamilyon pagdating po sa mundo ng fashion, nagrarampa-rampa siya dahil napakahusay at napakagaling po niya. Kaya kami dito, matagal na rin po namin siyang binibigyan lagi ng puwang sa aming Unbettable channel. This time, gusto naming i-welcome, gusto naming i-congratulate Maymay Entrata at i-good luck siya sa mga future endeavors po niya, sa kanyang singing career at sa kanyang sariling buhay na sinasabi nga niya, na-rediscover niya ngayong isa na siyang Kristiyano. At again, sa pakiusap niyang wag idamay ang kanyang ex-boyfriend or mga naging ex sa sinasabi niyang pagbabagong buhay niya at huwag ibabas, sana po pagbigyan po natin siya kasi hindi naman magsasalita ang isang kagaya niya kung talagang gusto lang naman niyang makapanakit or what. Hindi po ganoon ang pinag-uusapan at sinasabi ng ating kaibigan at minamahal na si Maymay Entrata. Kaya Maymay, we love you, alam mo yan, dito sa Maritas University at saka dito sa Unbearable Channel at sa lahat ng aming asignatura, sa mga columns po namin sa mga dyaryo, lagi ka rin namin binibigyan ng suporta, and this time sumusuporta kami sa iyo. Yan ang back-to-back natin pong episode ngayon dito sa Unbearable Channel. Ano na ngayon? Yung tungkol sa issue ni Maurice Raquel at saka ni Anthony Jennings with Maymay Entrata.
Again, maraming salamat sa lahat ng sponsors at buong Abril po, sana sa pag-enjoy po ninyo dito sa Unbearable Channel, mas marami po tayong naliliwanagan ng mga issue at naaliw din po kayo sa pagbibigay po natin ng update sa inyong lahat. Mahal ko po kayo. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable, Ambet Nebulous. Nagpapasalamat. Goodbye.